Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba mauupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya ay kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po sa lahat ng mga nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan. No? Yung mga nandyan na naririnig tayo sa iba't ibang barangay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan, kasama po kayo sa aming pagdiriwang. Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay kanyang tagasunod. Yung iba, mayroon lang hinahangad. Yung iba, mayroon lang gustong mapala. Ito po ang aral na nais patungkulan ni Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya. Literal na sinabi sa ating ebanghelyo na napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Ilan daw pong tao ang sumama kay Jesus? Hello? Marami. Ilan yung madami? Okay, siguro, hindi mabilang, no? Pwede namang sabihin 10. Pwedeng sabihin 20 o 1,000, pero hindi. Sinabi ng Ebanghelyo, napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Iniisip ko dito, yung piyesta ng Nazareno. Alam niyo ba yon? Pamilyar ba kayo? Ilang tao nandun? Dami, di ba? Hindi mabilang. No? Hindi mahulugang karayom. Parang ganun. Imagine niyo, napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Sumunod kay Jesus. At sila, yung mga tinuruan ni Jesus. Habang naglalakad si Jesus, susunod-sunod sila sa likod. Kaya nga, humarap sa kanila si Jesus. At sinabi niya ang 3 bagay. 3 bagay para maging tunay na alagad ni Jesus. 3 bagay. Ang sabi niya, para maging tunay na alagad, kailangan ibigin siya
ng higit sa lahat. Sabihin nyo nga po, ibigin. Sinabi ni Jesus, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang hindi umiibig o ang umiibig sa kanyang ama at ina, sa kanyang asawa at anak, sa kanyang mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ito po ang ibig sabihin ng pinakamahalagang utos ng Diyos. Ang ibigin ng Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Walang alagad na nagmahal ng iba ng higit kaysa Diyos. Dahil hindi pwedeng hindi una ang Diyos. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag mong ibigin ang iyong asawa. Hindi sinasabi ni Jesus huwag mong ibigin ang iyong anak o kapatid o kapamilya. Hindi po. Ang sabi ni Jesus, ibigin mo ako ng higit sa kanila. Yang asawa mo, pwede kang iwan. Totoo po ba yun? Parang ayaw nyo maniwala. Yang anak po ninyo, paglaki ng mga yan, iiwan kayo niyan. No? Pag nagkapamilya na yan, sino na ang pipisanan niyan? Di yung mga asawa niya, yung kanyang mga anak. Diba? Father, ibig mo bang sabihin, mangangaliwa ang mister ko? Hindi po. Mamamatay yan. Hindi ko alam kung sino mauuna, kayo o siya. Jack and Poy na lang po kayo, hindi ba? Talagang ganun no? Iiwan tayo ng mga yan. Pero nung sinasabi, ang Diyos, kailanman, hindi ka iiwan. Kaya siya ang mahalin mo ng higit sa lahat. Mahalin mo ang asawa mo. Pero dapat higit ang Diyos. Mahalin mo ang anak mo. Pero dapat una pa rin ang Diyos. Dahil sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng maging alagad kung hindi mo ako iibigin ng higit sa lahat. Pangalawa, sabi ni Jesus, ang isang tunay na alagad, papasanin ang krus at susunod kay Jesus. Sabihin nyo nga po, krus. Isang katangian ng pagiging alagad ay ang pagpasan ng krus. Sapagkat walang alagad ang sumuko sa kanyang pinagdadaanan. Walang alagad ang kinatakutan, ang kahirapan. Takot ba kayo maghirap? Hindi. Hindi tayo takot. Mahirap naman talaga tayo, di ba? Wala na tayong kinatatakutan. No? At dahil ang isang alagad, handang harapin ang anumang mahirap na laban. Ang krus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Tignan nyo ang krus. Yan ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang pinasan ni Jesus, kundi namatay siya sa krus. Alang-alang sa pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, kung anuman ang pinapasan na krus, basta't may pag-ibig, ito ay gagaang. Gagaang. Alam niyo po ba kung ano ang krus ko ngayon? Tanungin niyo po ko, ano, Father? Itong bago kong parokya. Tatawa tayo, no? Huwag niyo pong isipin na pabigat kayo. Hindi po. Kasi ganun ang isip natin Pag may krus tayong pasan, isip natin, pasan-pasan na mabigat. Hindi. Ibig sabihin ng krus, pagsubok. Huwag mong sabihin pabigat. Pagsubok. Pagsubok ito sa akin, first time ko na maging parish priest. At papasanin ko ang krus na ito. Pero dapat may pag-ibig. Anumang krus na pinasan na may pag-ibig, gagaang. Kaya nga,
nung nililigawan ka pa lang ng asawa mo, niligawan po ba kayo? Saan kayo sinusundo? Sinundo ka ba mula Bulacan hanggang Manila? Ha? Di ba pag ganun, ang dali-dali, ang gaang-gaang, kaya mong gawing malapit ang Bulacan sa Maynila. Bakit? May pag-ibig. Kaya mong mag-igib. Kaya mong ipagluto. Kaya mong maghirap. Ang dali. Kasi may pag-ibig. Nung wala ng pag-ibig, ang layo ng Bulacan. Ba't kita susunduin? Ang traffic, lumuwas ka dito. Di ba? Nung wala ng pag-ibig, ba't kita ipagluluto? Bumili ka dyan sa labas. Di ba ganon? Pero samahan mo ng pag-ibig ang anumang krus, gagaang. Yung pinapasan mong krus, sino man yan, ano man yan, lagyan mo ng pag-ibig, gagaang. Alisin mo ang pag-ibig, bibigat. Sabi ni Jesus, kung gusto mong maging alagad, pasanin ang krus at sumunod kay Jesus. Pangatlo, sabi ni Jesus, kung gusto mong maging alagad, talikdan ang lahat sa iyong buhay. Sabihin nyo nga po, talikdan. Ang pagiging alagad ay may paglimot sa sarili. Hindi inuuna ang sarili at kahit kailan hindi makasarili. Dahil ang alagad ni Jesus handang mag-alay ng kanyang sariling buhay. Kung alagad ka ni Jesus, kaya mong talikuran ang lahat. Kaya mong isuko ang lahat. Father, ibig sabihin ba nun, isusuko ko lahat ng ari-arian ko? Ay, hindi naman pwedeng ari-arian lang. Pwede kung gusto mo, pero pwede rin yung oras mo. Magsuko ka naman ng 1 oras, magsimba ka naman. Magsuko ka naman ng kapraso mong lakas, mag-serve ka naman. Magsuko ka naman ng kapraso mong panahon. Magrosaryo ka naman. Yung mga simpleng ganyan, pagsuko. Pagsuko. Hindi ka pwedeng maging alagad ni Jesus kung wala kang tinatalikdan sa iyong buhay. Father, maglalaba muna ako bago magsimba. Ay, isuko mo muna yung labada mo. Simba ka muna. Una muna si Jesus, mamaya na yung labada. Father, magtitinda pa ako. Makakabenta ka. Pag magsisimba ka muna. Father, mag-aaral pa ako. Ay, dadali ang pag-aaral mo. Magdasal ka muna. Ganyan eh. Kailangan una. Talikdan ang lahat sa iyong buhay. Kaya ini-imagine ko, yung mga taong maraming sumusunod kay Jesus, siguro, nung narinig yung tatlong ito, tingin nyo ba may natira? Hello? Tingin ko, isa-isang nag-alisan. Bakit? Dahil sumunod lang sila kay Jesus, dahil meron silang gusto. Meron silang napapala. Meron silang kahilingan. Kayo po ba nagsisimba dahil gustong maging alagad o dahil mayroon kang hinihiling lang sa Diyos? Ang tunay na alagad, hindi lang sumusunod, kundi sinusunod si Jesus. Hindi lang sinusundan, ginagaya ang ehemplo ni Jesus. Mga kapatid, lahat ito, tong tatlong to, na ipakita ni Jesus. Inibig niya ang Diyos ng higit sa lahat, higit sa kanyang magulang, higit kay Maria at Jose. Si Jesus, hindi lang pinasan ang krus, namatay sa krus. Si Jesus, hindi lang tinalikdan ang lahat sa kanyang buhay, pati buhay kanyang ibinigay. Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay kanyang tagasunod. Ang ilan, dahil lang may kailangan. Kaya naman, para maging tunay na alagad, si Jesus lang ang gagayahin at titignan. Amen? Amen.